Okay, salamat po sa magandang awit. The church must stand together. So, salamat po sa awit na yan. Okay? At muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon for another Sunday sa ating buhay. Third Sunday na po tayo. Tunay na pakabuti po ng ating Panginoon sa Kanya pong patuloy na pagpapala ng buhay at lakas at ng oportunidad na tayo po ay makarating sa Kanyang bahay-sambahan. Kayo ba'y natutuwang kayo nasa church ngayong umaga? Amen. Salamat po sa kapaligiran natin ay kung ano-ano ang atin pong mga nakikita, nababalita. But praise the Lord, tayo po'y merong araw ng pagsamba upang tayo po naman ay makinig ng salita ng ating Panginoon at purihin po ang Panginoon sa Kanyang kabutihan sa atin. At salamat po muli sa atin po mga kaibigan at mga bisitang nandito po ngayong umaga. Sino po yung first time or second timer po lang kayo rito? Meron ho ba? Meron? O mga dati na? Diyan sa taas? Okay, so salamat sa inyo riyan. Okay ba ang inyong aircondition? Parang hindi yata buhay din pala naman yung isa. No? Okay, so salamat po. At tayo po ay mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Ang atin pong oras, anong oras yun? 10:45 sa atin pong relo. At tayo po'y dadako na po sa pag-aaral ng Kanyang salita. At tayo po ay magbabasa ng dalawang bahagi ng kasulatan. Ang isa po ay sa Matthew, sa chapter 16, verse 18. Yan po ang ating unang babasahin. And I know, alam na po natin ang talatang yan. And the other one is in Acts chapter 20, verse 28. Gawa, kabanatang 20, talatang 28. So, kung inyo pong nakita na yan, as our respect to our God, sa pagbasa ng Kanyang salita, ay atin pong babasahin ito at tayo po'y tumayo na bilang pagpapakita nga po ng ating pagpapasalamat, paggalang sa Panginoon. Ito po yung ating Panginoong Hesus ang nangungusap sa bahaging ito ng Matthew 16:18. At ganito po ang ating makikita, maging sa screen kung kayo po'y walang Bible. Sabi po ng Panginoon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Gawa, kabanatang 20 at 28 ang ating talatang babasahin. Acts 20, verse 28. Ito po naman ang sabi ng talatang ito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakabanalin ito ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Salamat po sa mga talatang binasa po natin. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, aming Ama, kami nga po ay nandirito sa inyo pong bahay-sambahan at nagpapasalamat nga po kami sa pagkakataong patuloy mong ibinibigay na kami po ay makasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan na kung saan ang bahagi rin po nito ay mag-aral ng iyong salita. At ito po ay aming ipinagpapasalamat din po sapagkat sa inyong salita kami sumasandig. At nauunawa po namin ang iyong mga katotohanan. At Lord, sa pag-aaral po namin, inyo kaming sasamahan, bubuksan mo po ang aming diwa at unawa, at kayo rin po ang tutulong sa inyong lingkod sa pagbabahagi.
bigyan mo po ng karunungan ng kahusayan. At aming Panginoon, umaasa kami sa gabay ng inyong Santong Espiritu. At ito po aming hiningi may pagpapasalamat po sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. At salamat nga po sa Panginoon na tayo po ay muli nagkasama-sama sa ating lugar na ito. At tayo po ay nasa sa buwan pa rin po ng Hunyo, no? At meron po tayong tema. Natatandaan niyo ang tema natin? Tatandaan ho ba niyo? Tungkol po sa Baptist distinctives. Ano ho? So, kumbagay ating pinapag-aralan dito, ano bang mayroon sa ating pananampalatayang Baptista? So, yan po yung ating pinag-uusapan sa buwang ito. At upang sa ganun po ay maunawa po natin ito ng lubos ayon sa turong ito at atin po naman itong mapagyaman sa ating pananampalataya at atin pong maingatan. So, babanggitin po natin ang ilang bagay na mahalaga, hindi po natin mababanggit ang lahat, at na ang layunin po natin ay ito nga po'y ating maalaalang muli o matutunan ng iba at ito'y mapanghawakan. Okay? Sapagkat ito po ay kalooban po ng ating Diyos at makita po natin ang mahalagang katotohanan ukol dito bilang kabahagi ng kanyang iglesia. Ngayon pong umaga, ang atin pong paksa ay ang Baptista kaugnay sa panuntunang pang-iglesia. Ang Baptista kaugnay sa panuntunang pang-iglesia. Okay? Ang ibig nating sabihin, the Baptist Church in relation to her polity. Ano ho? Yung kanyang batas na ginagampanan. Ano ba yung kanyang batas na kanyang pinangahawakan? Yan po ang gusto nating mabigyang pansin. At salamat nga po sa buwang ito, ay yan po yung ating binibigyang pagpapaunawa. At mayroon naman tayong mga kapatiran na bago pa lang sa ating pananampalataya. At meron tayong mga kaibigan na nandirito. Maganda rin pong inyong napapakinggan, ano bang meron diyan sa pananampalataya ng Baptista? No? But as I said, hindi po ang Baptista ang nagliligtas po ay ang ating Panginoong Hesus. Okay? Wala po tayong tagapagligtas, kundi ang Panginoon. As stated in John 14:6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, in the life. No man can come to the Father but by me. But ngayon nga po ay atin pong pag-uusapan ang bahaging ito sa tungkol po sa kanyang panuntunan. But first of all, ay nais ko muna pong ating pansinin ang iglesia. Ano po? Mahalaga pong ating maintindihan kung anong mayroon sa church at katotohanan sa church. Ano po? Yan po ang nais ko munang bigyan ng pansin. At sana po sa mga bagong mananampalataya ay inyo po itong pakinggang mabuti. So, sa bilang tayo po ay nag-aral ng theology at nagtuturo ng theology, ay ito po yung ating talatang binasa na sabi po rito ng Panginoon, itatayo ko ang aking iglesia. Diyan sa Matthew 16:18, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So ang salita pong iglesia sa teolohiyang pagpapaliwanag, ito po ay from the Greek word na ekklesia. Ekklesia, ek and kaleo. Yan po, sa tunay, dalawang word yan na pinagsama. But hindi na po natin pahabain pa ang pagpapaliwanag. Na ang ibig sabihin po ay mga taong tinawag ng Diyos palabas
mula sa kalipunan ng mga sangkatauhan pa rin. Mga taong tinawag ng Diyos palabas mula pa rin po sa grupo ng mga tao. Yan po ang ibig sabihin ng ecclesia, ek and kaleo. Okay? So, yan po maganda pong inyong mapakinggan sa mga bagong mga kaanib na ang Diyos po ay tumawag ng mga tao mula doon sa kalipunan ng napakaraming mga tao. Ay siya po'y tumawag ng mga tao na kanyang ibinukod palabas. Yan po ang una nating gustong maipaunawa. Maraming mga tao, pero tumawag ang Panginoon ng kanyang mga tao. So sana po ay malinaw po na inyong napakinggan yan at naiintindihan. Hindi na po natin totoong ipapalalimin pa, ganun po ang idea. At pangalawa po, na nais ko pa rin mapansin po natin, na itong eklesiyang ito ay ang Panginoon ang nagtayo. Yun pong church na sinasabi, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Nais ko pong sabihin na mayroon siyang sinabing iglesyang kanyang itatayo, and we believe na ito po'y kanyang itinayo. Sapagkat sinabi po niya, I will build my church. So, ang Panginoong Hesus ang nagtayo nito. At alam po ninyo, ang sabi niya do sa verse na ating binasa, and upon this rock, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Okay? Saan niya itinayo yung church? Doon sa bato, upon this rock. Ngayon, atin pong liwanagin, sino yung rock? Alam po niyo sa Bible, ang rock na tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus pa rin. Okay? Siya po yung rock. Si Pedro po ay Petros. Small stone. Ang Petra ang big stone. Not in the small stone. Itinayo niya ang kanyang church kundi doon sa rock. Not sa Petros, but on the rock. Na ang rock na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kung inyo pong gustong makita ang ilang supporting verses ay Ephesians chapter 2, verse 22. Tingnan po natin, no? Dahil tayo po'y nag-aaral ng kanyang salita. Ephesians 2, verse 22. Okay, simulan natin po sa verse 20 para makita nyo ng mas maganda-ganda. Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Yan po ang sabi. Si Kristo, ulitin natin, na kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Na sa Kaniya, kay Kristo, ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na Kaniyang itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. And then 1 Corinthians chapter 10, verse 4. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Atin po lamang nililinaw, maigi na po yung malinaw kaysa malabo. Sabi po rito, simulan po natin doon sa verse 1. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay napasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu at lahat ay nagsiinom sa isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon
sa Espiritu na sumusunod sa kanila at ang batong yaon ay si Kristo. Si Kristo po ang rock. Doon po itinayo ang church na siya rin ang nagtayo. Amen po ba, mga kapatid? Maging sa mga kaibigan po natin, kasamahan, ay ito po yung ating makita. It's not my teaching, it's God's Word teaching. So, mahalaga po itong naintindihan natin. Pangatlo, ito po ay mga taong binili niya ng kaniyang sariling dugo. Ito ay mga taong binili niya ng kaniyang sariling dugo. Do sa Acts 20 verse 28 na binasa na po natin. Okay? Sabi po ng talata 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Na anong sabi? Na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Malinaw po yan, hindi po yan akin, yan po'y aral ng Biblia. So anong ipinakikita po rito, mga kapatid? Ang church po ay hindi simple thing. Very special po ito. Okay? So yun pong church na yon, na grupo ng mga tao ay binili ng Panginoon ng kaniyang sariling dugo. At kung inyo pong pupuntahan ang 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, very clear doon na ang ibinili, itinubos ng Panginoon sa ating mga tao, hindi ang simbahan, hindi ang good works, hindi ang pilak, hindi ang ginto, kundi ng mahalagang dugo na walang kapintasan na ito'y ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Sa atin pong nililinaw ang bahaging ito, ipinapaunawa, mga kapatid, na ang church po ay hindi simpleng grupo ng mga tao. Sana po'y nakikita nyo yun, mga kapatid, sa mga miyembro. Amen o ba? Okay, biro mong ibinili sa iyo, hindi pera, kundi dugo, ibig sabihin buhay. Okay? Alasan mo ikaw ng dugo. Kung pag hindi ka lang mamumutla, mamamatay ka pa. No? And exactly, alam natin na namatay ang Panginoon dahil po sa iglesia. Amen po? So anong nararamdaman nyo sa church? Anong nararamdaman nyo sa inyong sarili? As member ng church. Okay? Pangapat, binibigyan ko lang po kayo ng mga malalalim na mga ideas dito. Ito po ay mga mananampalataya ng Panginoong Hesus at ligtas. Okay? Ito po ang gusto ko inyong makita pa. Mananampalataya ng Panginoong Hesus at ito ay ligtas. Acts chapter 2, 41 to 47. Gawa kapitulo 2, 41 to verse 47. Ito po ang sabi ng talata, yaon ngang nagsitanggap sa kaniyang salita ay nangabautismuhan at naparagdag sa kanila araw-araw yaong may 3,000 kaluluwa. At sila'y nagsipanatili matibay sa turo ng mga apostol sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pagitan ng mga apostol. At lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan at ipinagbili nila ang kanilang pag-aari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay
sa bahay-bahay na nagsisikaing sila sa kanilang pagkain na may galak at katapatan sa puso. Verse 47, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong, ano sabi? Nangaliligtas. Yan po yung katangian ng iglesia po ng ating Panginoon. And then, panglima na atin pong binibigyan ng pansin, ito pong iglesyang ito na kanyang binili ng kanyang dugo ay kanya namang babalikan sa kanyang pagbabalik. Amen? 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Ito'y nabanggit na rin po natin noon. Unang Tesalonica, kabanatang 4, talata pong 13 hanggang sa 18. Okay? So ang sabi po rito, ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa natutulog upang kayo'y huwag malumbay, yung tulog po rito'y patay, na gaya ng iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkangel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. At kung magkagayon tayo nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Babalik po uli ang Panginoon. Para yung church na iyon, na kanyang itinayo, na kung saan ay tinubos niya ng kanyang banal na dugo at mananampalataya niya, babalikan po yun ng Panginoon. Kaya kung tayo man ay mamatay, nasa lupa yung ating lupang katawan, yung kaluluwa po natin ay naroon sa langit, at pagbabalik po ng Panginoon, muli niyang buhabangunin yun. Sabi po ng 1 Corinthians 15, walang kasiraan, wala nang pangit doon, magaganda ang lahat, at tayo sa Panginoon magpakailan-kailan paman. Amen o ba? Tuwa ba kayo? Yan po ang church ng Panginoon. At marami pa pong bagay. No? Marami pang bagay. Sa 1,000 years reign of Christ, ang church pa rin po ay napakalaking bahagi ng gagawin. 1,000 taong pag-aari ng Panginoon. In the book of Revelation. No? But hindi po yan natin binigyan ng pansin ngayon. So, mga kapatid, yan po yung iglesia ng Panginoon. And I hope tayo po'y nagagalak, natutuwa na tayo po ay merong gayong kamalayan. Ligtas na ho ba kayo? Amen? Baka hindi pa. Dapat ay tiyak po ninyong kayo ligtas na. So, yan po yung unang puntos po natin. Ano? At I hope inyo namang napakinggan at hindi ko naman basta binanggit yan, may mga talata tayong binigay mula sa liwanag ng banal na kasulatan na sinasabi kong hindi akin yan, yan ay aral ng Diyos. Amen po. Pangalawa pong bahagi na nais ko pong pansinin natin sa pag-aaral na ito ay ang kalikasan ng iglesia, nitong iglesyang ito. Dahil ang pinapansin po natin yung sabi ko nga panuntunan, polity. Ano bang kalikasan ng church? Okay? Ito po yung nais ko pong ating pansinin mula pa rin po sa linaw ng banal na kasulatan, na ito pong iglesyang ito sa kanyang kalikasan, ito po ay isang lokal na kongregasyon. A local congregation, katulad natin. No? Ito ay isang lokal na kongregasyon
may kasarinlan, may sariling gobyerno, at binubuo ng mga taong nakaranas ng bagong kapanganakan at nabautismuhan ng lubog. Okay, ulitin ko po. Kalikasan ng church na ito ay isang lokal na kongregasyon, may kasarinlan, may sariling gobyerno, at binubuo ng mga taong nakaranas ng bagong kapanganakan, born again, at nabautismuhan ng lubog. Okay? Yan po yung katangian ng church na ito ng Panginoon. Ibig nating sabihin, yung mga local churches, hindi natin under. Halimbawa, yung mga churches na nanggaling na rin dito, hindi po natin kinukontrol sila, hindi natin ina-under sila. Meron silang kanilang gobyerno at tayo rin po naman ay merong ating gobyerno. Okay? So yan po ang nais ko pong inyong maunawa, mga kapatid. So meron itong sariling gobyerno. At tulad po ng ating binasa dyan sa Acts 2:41-47, sila po ay nabautismuhan at sinabi po ito'y born again. John chapter 3 verses 5-7, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. At doon po sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 1-7, makikita natin ang church ng Thessalonica ay meron pong kanyang sariling gobyerno. Okay? So atin po itong binabanggit dahil ito po ay mahalaga. Ito po ay mahalaga dahil po may mga several churches stated in the New Testament in their locality, with their own government and administration. Makikita po nyo ang local church, 1 Corinthians chapter 1 verse 2, Iglesia ng Corinto, Colossians chapter 1 verse 2, Ephesians chapter 1 verse 2. Mga local churches po yan. Marami pong mga iglesyang binabanggit sa Bible. Nagbibigay lang po ako ng halimbawa. Ang iglesia po ng Corinto ay iba. Bagaman yan po ay sa Panginoon. Ang Colossus 1:2, another church yan. Ang Efeso 1:1, another church yan. At sila po ay merong sariling gobyernong pangunguna po roon. So kaya po makikita po natin, mga kapatid, na hindi tayo pumapasok sa ibang simbahan. Okay? Yung church ni Pastor Eloy ay hindi po natin under. Yung church ni Pastor Michael sa Sorosoro, hindi natin under. Yung church sa Bawan, church doon sa Tulo, kung saan-saan man, hindi po natin sila under. Okay? So yan po yung ating nais banggitin. At ito po ay mahalagang bagay na makita po natin. Pangalawa na mahalagang bagay. Okay? At siguro po pagkatapos nito, kung kami po inyong makita rin sa labas at meron kayong tanong, ay di kayo po ay makipag-usap. Sa preaching time po, bawal ang tanungan eh. Sa Sunday school, pwede po. Preaching time ay makinig na lang po. Okay? Pangalawa po, ito po ay hiwalay sa estado ayon sa kanyang spiritual na kalagayan. Hiwalay sa estado, sa state. Ang gobyerno po ng church ay hiwalay po sa gobyerno ng atin pong pamunuan ng ating bansa. Okay? Na ito po ay may sariling pamunuan at pangangalaga. Hindi po ito under ng church government, government ng Pilipinas. Sa kanyang spiritual na bahagi. Okay? Under tayo ng gobyerno doon sa mga material na bahagi. But sa spiritual na bahagi, hindi po tayo under ng gobyerno. Okay? Nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang talata. Doon po sa Matthew 22 verse 21. Ito po yung ating Panginoong Hesus ang nagsasalita. Matthew 22 verse 21. Sabi po ng ating Panginoon, sinabi
nila sa kanya kay Cesar. Dahil ang Panginoon nagtatanong ng tungkol sa pagbibigay ng tax. Sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat sa 20. Sinabi nila ng mga tao na sa paligid ng ating Panginoon sa kanya kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, ibigay ninyo, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. Nakita po ninyo? So ako po si Cesar, pero hindi po ako ang tinutukoy noon. Government po ang tinutukoy po dito. Okay? So ang sabi ng Panginoon, ibigay ninyo yung sa gobyerno, yung tax po natin. Pero yung sa Panginoon yon. Kaya mayroon po ang Panginoong nasa sa atin. No, ibibigay daw po natin yon para sa Kanya. Kanya yun Yung sa gobyerno, ibigay po natin yung sa gobyerno. Acts chapter 18, another verse, 12 to 17. Gawa, kapitulo 18, talatang 12 hanggang 17. Ito po ang sabi po ng talata. Datapwat ng si Galyon, ito po may problema rito ay prokonsol ng Akaya, ito ay isang lugar, at ang mga Hudiyo ay nangagsitindig laban kay Pablo at siya ay dinala sa harapan ng hukuman. Hinuli po si Pablo na nangagsasabi, hinihikayat ng taong ito ni Pablo ang mga tao upang magsisamba sa Diyos laban sa kautusan. Datapwat nang bubukhin na ni Pablo ang kanyang bibig ay sinabi ni Galyon sa mga Hudiyo, yung nagsumbong sa kanya, kung ito'y tunay na masamang gawa at mabigat na kasalanan, o mga Hudiyo, may matuwid na tiisin ko kayo. Datapwat, pansinin niyo ang pangungusap, kung ang pagtatalo tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan. Kayo sa inyong sarili na ang bahala noon. Ayaw kong maging hukom ng mga bagay na ito at sila'y pinalayas niya sa hukuman. Spiritual ang pinag-uusapan Hinuli nila si Pablo. Isinasakdal nila si Pablo doon sa hukuman. Ay kung ito'y pangbayan, nanggugulo ito sa bayan, akong panggugulo, pero kung ito'y spiritual, hindi akin yan. So, yun po ang ipinakikita rito sa atin. Chapter 4 ng Gawa, verses 16 to 20. Akin lamang po kayong ginagabayan sa mga talata. Hinuli po si Pedro at si Juan, at narito po yung puno ng mga simbahan na ito po yung sabi ng mga taong humuli, 16. Na nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito sapagkat tunay na ginawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayunmay upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan, na buhat ngayon huwag na silang mangagsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. At sila'y tinawag, yung si Pedro at si Juan, nila, na binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo sa pangalan ni Jesus. Ano po ang sabi? Anong sagot po nung dalawa? Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakita at
nangarinig. Anong ibig sabihin? Hindi po napigilan ng mga tao doon sa kanilang lugar na itong si Pedro at si Juan ay hindi po magsalita ng tungkol sa Panginoon. Ano pong ating ipinakikita? Yun pong kanyang kasarinlan. Meron ang church na sariling gobyerno na hindi po under ng Estado. Nakakalungkot lang po sa ibang bansa, sa Islam countries, kinokontrol nila, pinapatay nila ang maraming Kristiyano. Sa Buddhism, sa Hinduism, kanila pong minamasaker ang maraming Kristiyano. At kaya naman sila'y namamatay at hinahayaang mamatay sapagkat hindi po nila hinahayaang pigilan sila ng kanilang gobyerno sapagkat ang mga tao ay nangangailangan makapakinig ng aral ng Panginoon. So yan po yung ating ipinakikita rito. Mayroon silang pamunuan. At doon po sa 1 Corinthians 6, 14 to 17, ay ganun din po ang idea na mayroon po silang sariling gobyerno. Okay, number 3. Ito ay pinapangunahan ng lingkod na tinawag ng Diyos sa gawain. Ito ay pinapangunahan ng tinawag ng Diyos na lingkod sa gawain. Ephesians chapter 4, verses 7, and then 11 and 12. Ephesians chapter 4, verses 7, 11, and 12. And then Hebrews chapter 13, verses 7 and 17. And 1 Timothy chapter 3. Tingnan po natin, Ephesians chapter 4, verse 7 and 11, 12. So, para makita po natin ang setup ng church. Chapter 4 of Ephesians, verse 7. Ito po ang sabi. Datapwat sa bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor, at ang mga iba'y guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Hanggang sa huli na po, makikita po natin, meron pong tinawag ang Panginoong mga tao sa gawain. At doon po sa Hebrews chapter 13, kaya ngayon po wala nang apostol, bagaman ang iba'y meron pang sinasabi silang apostol. Ang natitira po ngayon ay mga pastor at mga ebanghilista. Kung tayo po yung nag-aaral ng theology, yun pong mga apostol ay personaling nakita nila ang Panginoon. Yun po isa sa katangian, yung kanyang pagkabuhay na maguli na kasama sa kanyang earthly ministry. Wala na po namang nakakita ng personal na mga tao maliban po doon sa mga apostol. At ilang si Apostol Pablo ay special appearance ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Doon sa katanghaliang tapat, nagpahayag ang Panginoon kay Pablo na dating Saulo ay naging Pablo at siya po'y isa na ipinakikitang apostol. Ngayon, doon po sa Hebrews 13, okay? Hebrew, Kapitulo 13, talatang 7 at 17. Hebrews 13. Ito po yung ating pag-aaral. 13 verse 7. Ito po ang sabi ng verse 7. Alalahanin ninyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya.
And then sa verse 17. Verse 17. Magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa lahat sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. So yan na po yung inilagay ng Panginoon. Yung po mga pastor, hindi ko naman tinataas yung aking posisyon kung bakit po ako nasa ministry, ako po'y tinawag ng Panginoon. Okay? Sa ganung posisyon. Okay? Sabi ko nga po sa aking patutuo, ang gusto ng tatay ko, ako'y magbarko para malaking kita. Pero hindi po yun ang inilagay sa akin ng Panginoon. Ako'y mag-aral sa Bible School from Port Junction. Galing po ang lahi namin sa Durungaw, but still in my heart, Port Junction to Manila, to Bible School, to Batangas. At talagang ito ang nilagay sa akin ng Panginoong Batangas City. I firmly believe diyan sa ganyan pong conviction, kaya po ako'y nandito sa lugar po ng Batangas. Okay? So, mayroon pong tagapanguna. Ang church po ay mayroong tagapanguna. Hindi po ang gobyernong lokal, kundi ang pastor na tinawag ng Panginoon sa kanyang church. Amen po? Okay. And then, number 4, sa kalikasan ng iglesia, kung ano, ito ay mayroong gawaing gagampanan. Itinatag ng Panginoon ang church na mayroong gawaing gagampanan. Okay, ano po yung gagampanan? Mangaral ng Ebanghelyo. Mateo 28:19 hanggang 20, and 12 disciples were commissioned by God. Also the first church, go ye into all the world and preach the gospel, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, I will be with you even unto the end of the world. Yan po, in-establish ng Panginoon for that great purpose, preaching of His Word. Acts 1:8 also. At makikita po natin dito, si Apostol Pablo, doon po sa 2 Corinthians chapter 4, from verses 1 to the following up to verse 18. Sapagkat siya tinawag ng Panginoon, dati siya ay persecutor, siya ngayon ang pinipersecute, at siya po ay pinatay, ipinako sa krus ng patiwarik, at sa akin po natatandaan na habang siya ay nakapako sa krus na nakatiwarik, siya po ay pinapanaro na hanggang mamatay. But he did not deny the faith na kanyang nakita sa Panginoon at naunawaan sa Panginoon. Meron pong gawain ang church na kanyang itinayo. Pangangaral ng Ebanghelyo. Pangalawa, pagpapatatag ng mga kaanib sa pananampalataya. Ephesians chapter 4, verses 1 to 16. Romans chapter 12, verses 1 to 8. Naririyan po ang pagpapatatag sa pananampalataya ng mga kaanib. Kaya po mahalaga po ang church sa atin mga kapatid, na pagkatapos tayong maligtas, tayo po'y idinadagdag sa iglesia upang tayo po'y patuloy na maturuan. Kaya po ang ating encouragement, huwag kayong aalis, huwag kayong lalabas. Tayo nag-aaral, tayo nagtuturo, upang tayo po'y paalalahanan, upang tayo po'y turuan ng mga aral ng Diyos. Mabuksan sa atin ang mga kamalayan na kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At yan po yung ating pinagsisikapan. Naririyan po ang Ephesians chapter 4, verses 1 to 16, and Romans chapter 12, verses 1 to verse 8. Sana po inyo itong nakukuha. And then number 3. Bakit niya itinatag ang church? Upang sila po ay sama-samang sumamba sa Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 28. Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 1, verse 14. Kaya po ang church ay kanyang itinatag
tinawag niyang palabas, and every time, every Sunday, that is our schedule, tayo po ay hinahantay ng Panginoon sa kanyang tahanan. Hebrews 10:25, ano ang sabi ron? Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng iba. Kundi kayo ay magturuan sa isa't isa. Yamang namamalas na ninyo malapit ang araw, mga kapatid. Kaya po kung kayo miyembro ng church na ito, huwag ko kayong kung saan-saan papunta-punta. Tayo po every Sunday ay dapat nasa church. Amen po. Ngayon, alam naman natin yung mga emergencies natin, naintindihan naman natin yan. Pero kung tinatamad lang tayo, ay huwag nawa. Yan ang aking masasabi. Pangalawa, alin ba ang mas mahalaga sa atin? Maaring ginagamitan din tayo ng kaaway ng mga estratehiya upang tayo ay hindi makapanambahan. I-evaluate ninyo. Tinubos ako ng Diyos ng kanyang banal na dugo. Ano ang aking uunahin? Maglalaba ba ako sa linggo? Dahil gagamitin ko ito Lunes sa aking trabaho? Puruin ninyo. Yung Diyos na nagbigay ng lahat, isinama kayo sa kanyang church na binili ng kanyang dugo, ipagpapalit ninyo sa isang plangganang lalabhan. Nakikita ho ba natin yon, mga kapatid? Okay, so atin po itong pinag-aaralan dahil sabi ng Panginoon, huwag nating pabayaan ang pagkakatipon tulad ng iba. Amen po? Okay. So mga kapatid, tunay na napakahalaga po ng iglesia ng ating Panginoon. At nawa nga po ay naunawaan natin ang mga bagay na ito. So sa huli po, I hope, ako po'y halos ubos na ang oras, sa huli, na halos nababanggit ko na po, ay ang asal. Ang asal na marapat na iukol sa iglesia. Ano ba yung right attitude? Bilang mga iniligtas ng Panginoon, tulad po ng ating nalalaman na at sinabi po ng kasulatan, may mga panganib tayong haharapin. Ay marapat na ating gawin ang ating katungkulang ukol sa mga bagay na ito. Ano yung pong gagawin ng dyablo? Doon sa iba, pinipersecute, pinapatay may mga churches na sinusunog. Doon po sa Myanmar, ang dami pong simbahang sinunog diyan. Ang dami rin pong Kristiyanong pinatay diyan. Lately lang, hindi pa nagtatagal. Pero bilang mga anak ng Diyos, meron tayong knowledge. Meron tayong karanasan, meron tayong pagkaunawa sa aral ng ating Panginoon. Ang nais ko lamang pong sabihin sa atin ay itaguyod po natin ang gawain ng ating Panginoon tulad ng ating nabanggit na. Yung pangangaral ng kanyang salita. Sabi po ng Romans, paano sila mananampalataya kung hindi nila napakinggan? Kinakailangan tayo makapakinig at yun po ang isa sa gawaing ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sa mga estudyante, ano ba talaga ang inyong objective sa buhay? Maging abogado, maging inhinyero, and that's all? Alin ba ang mahalaga? Magtayo ng tulay o magtayo ng buhay? Pareho namang mahalaga. Pero, kung ang taong iyon ay mapapahamak, walang kamalayan tungkol sa Diyos, kahit na ganong kaganda ng tulay na yan at mapapahamak ang kaluluwa, dahil hindi mo ginawa ang iyong bahagi, gagamit na lang ako ng bangka para maabot yung tao sa kabila. Amen? So, ibig nating sabihin mga kapatid, atin pong gawin ang pangangaral, gawin po natin ang pagpapatatag at pagsamba sa Panginoon. Amen po? Yung alam nating na ituro na sa atin, yung alam nating katotohanan ng ating alaman,
atin pong yakapin. May mga times na tayo po'y tinatamad. Dagukan natin ang ating sarili. Hoy, gising sarili ko. Huwag kang tamarin. Ano? Dahil pag ikay tinamad, tinitingnan ka ng isang kapatid. No? Lalo higit kung ikay crush. No? Saan kaya ikaw pumunta yung aking nakakrasa ngayon? Isang araw, hindi na rin babalik doon sa church dahil ikaw ang hinahanap. Ano, tayo po'y nagbibigay po sa akin bilang pastor. Parang inyo na yung mga upo ang yan. Ano, alam ko na kung saan kayo naupo. Titinan ko lang kayo dyan. Kita ko na kung sinong naroon. No? Kayo po'y hinahanap ko. Mga kapatid, kayo po'y hinahanap ko. Ako po'y nalulungkot na hindi ko kayo natatanawan diyan sa inyong lugar. Amen? Okay? Mahal po kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng pastor ninyo. So, yun po ang aking masasabi. Okay? So, mangaral tayo, magpakatatag tayo, at sumamba tayo. Itaguyod po natin ang panuntunan ng iglesyang ito, na ito ay huwag po nating hayaang mabigo at masira. Huwag nating hayaang mabigo at masira. Ang dyablo po'y nagawa, nasilip ng paraan, comparison. Sino ika mas mahusay mag-preach? Sino ika mas matalino sa dalawa? Palaging gusto natin yung mahusay, ayaw natin ng mahina. Pero alam po ninyo, mali po kayo. Disenyo po yan ng Diyos. Ako'y nagpapatawa minsan kung ang inyong galamay pantay-pantay ang haba. Anong itsura niyan? Ay di para yung palang-pangpala ng popras. Sabi ko nga sa inyo, kung ang lahat po ay puro mayor, sino mag-sweep the floor? Sino maglilinis sa kalye? Sino gagawa ng kanal? Yun bang ating mga tao diyan maghuhukay ng kanal at magwawalis diyan kung wala pong sadyang mababang inilagay? Minsan po tayo'y hindi ating tinitingnan, bakit ang Diyos ay unfair yata? Tingnan po natin, ang Diyos ay napakabuti. Amen po? Kaya po naman sa church, tayo po'y magtulong-tulong. Mahusay siya. Praise the Lord, mahusay siya. Kaya lang magpagamit siya sa Panginoon. Amen? Huwag mong iyuhin ang iyong nalalaman. Ibahagi mo ang iyong alaman. Gawin mo yung iyong bahagi. Okay? Itaguyod po natin ang panuntunang ito. Huwag po nating hayaan na masira ito. May disenyo ang Diyos. Minsan isang araw lalapit sa inyo kung sino-sino riyan para aalsan kayo ng freedom. Pero tayo po'y manindigan. Amen? At itatag po natin ito ng matibay. Diyan po sa Ephesians 1:17, chapter 4. Okay? Naririyan po ang talata. Tayo po'y magtatapos na. At gusto ko pong tingnan natin itong Ephesians chapter 4. Okay? Meron pong panawagan dito. No. Ito po ang sabi. Verse 1, namamanik nga sa inyo akong bilanggo ng Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na magbatahan kayo-kayo sa pag-ibig na pagsakitan ninyong ingatan ang pagkakaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan na may isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa at pagkatawag sa inyo isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat.
datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ayon sa sukat na kaloob ng Panginoon. Nabasa na po natin yon hanggang sa verse 17, naroon po ang advice. Tayo magsama-sama, tayo magtulong-tulong, tayo magpalakasan, atin pong itaguyod ang iglesia ng Panginoon. Huwag tayong maging not good example. Amen po, mga kapatid. Okay? So, kaya nga po, ang sabi po doon sa Acts chapter 5, verse 29, last verse, no? Ang sabi po ng talata, sila nga po'y pinipigilang mangaral. Pero ito po ang sabi ng mga alagad. Acts chapter 5, verse 29. Ano po ang sabi? Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos kaysa mga tao. Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos kaysa mga tao. Mga kapatid, gagawa ang kaaway ng iba't ibang kaparaanan. Pero sana meron tayong decision. I will first obey God. Amen? Susundin ko muna ang Diyos sa buhay ko. Siya muna ang itataas ko, higit sa lahat. At ang Diyos po'y mabuti ang kanyang direksyong ginagawa sa atin. Sana po ngayong umaga ay tayo po'y nakapag-aral. At sa mga kaibigan, napakinggan niyo ang ating pag-aaral. Hindi po ito self-made teachings. Ito po ay itinuturo ng banal na kasulatan. And praise the Lord, patuloy niya tayong binibigyan ng buhay, pinapaunawa sa atin ang mahalagang aral. Kung tayo po hindi paligtas, si Kristo ay naghahamon sa atin. Siya po ay nag-iimbita sa atin na siya ay iyong tanggapin. Nasabi ng Panginoon doon sa Matthew 11:28, kayong mga nabibigat ang luba, kayo magsilapit sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Okay? Yan po ang sabi ng Panginoon. Marahil pagod ka na sa buhay mo, hindi umaayos ang buhay mo, ang Panginoon ang solusyon. Sa katiyakan ng kaligtasan, sa pagbabago ng buhay, sa tamang direksyon ng buhay, ang Diyos ang katugunan. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po sa iyo sa pag-aaral. Dalangin ko nga po, Panginoon, sana yung inyong mga salita ay tunay na nakaabot sa puso ng iyong mga anak. Maging sa aming mga kaibigan din, O Diyos, na nawa nga po'y nakita po nila ang halaga ng inyong mga aral. At hindi lang po nila ito nakita, kundi kayo po'y anyayahan kung sila po'y wala pang kaligtasan, na kayo po'y kilalanin na kayo po ang tumubos, nagbayad ng aming kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At kayo po sa inyo nagbubuhat ang katubusan, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Kaya din po sa inyo pong mga anak, aming Panginoon, kayo rin po ang tunay na kumilos sa bawat isa at yung mga advices na amin pong napakinggan ay hindi lamang po ito namin narinig, kundi yakapin po namin at gampanan po namin ang aming bahagi. Kung paano mo po, Panginoon, itinatag ang inyong iglesia, binili ng iyong dugo ang church, naway ganun po namin ito lubos na mapahalagahan. Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata sa mga minamahal na mga kaibigan, do you know for sure na ikaw ay ligtas na? Tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong puso? Inamin mo bang ikay makasalanan at ang Panginoong Jesus ang nagbayad ng iyong kasalanan? Kung hindi mo pa nagagawa ang bagay na ito, this is your time na mag-decision sa Panginoon. Lord, salamat po sa pagpapaunawa mo sa akin na kinakailangan kita sa aking kaligtasan. Panginoon, salamat pong ikaw ang aking katubusan. Naririto po ako. Nais kitang tanggapin sa aking buhay. Meron po bang ganyan? Meron po ba magtataas ng kamay? Pagpipray ko po kayo. Meron po ba? Amen? Meron po ba? Okay.
Sa mga kapatiran, naunawaan mo ang church, mga panuntunan. Meron ka bang panalangin, Lord, salamat po for letting me know about this polity of the church, and help me, Lord, na ako po'y maging tunay na suporta. Ako po'y maging kabahagi sa pagpapatatag ng iglesyang ito at ng mga gawain ito. Yan ba'y panalangin mo? Kung yan ang panalangin mo, you can stand up and you can pray to God, Lord, help me. Mahina po ako, minsan ako'y nadadaya ng aking sarili, but Lord, help me na ako'y makatayo ng matatag para sa iyo. Is that your prayer? Yan ba'y panalangin mo? Kung yan ang panalangin mo, you can stand up and you can pray to God for help. Pero pa po ba? Amen. Some more. Amen. Some more dyan sa taas, dito sa left side. Sa mga kabataan, is that your prayer? Lord, narito po ako. Tulungan mo. Pakila po namin Diyos, salamat po sa pag-aaral, at ako po'y naniniwala na ito'y nakarating sa puso ng inyong mga anak. I-bless mo po ang iglesyang ito at tulungan mo po ang bawat isa na magtapat sa inyo pong kalooban. At Lord, ito'y dalangin po namin may pagpapasalamat sa iyo. Tinihingi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po.